Anong mabibili mo sa 100 million pesos sa buong mundo? 100 million pesos? Wow! Saan mo pa makukuha yan? Pag nagka-gold ka sa Olympics? Pag nanalo ka sa loto? Maging superstar o maging politiko? Nako, ano pa bang magagandang bagay sa mundo ang hindi mo mabibili sa 100 million o sabihin na nating meron kang 1.7 hanggang 1.8 million dollars? Pag meron ka nito, siguradong labas-pasok ka na sa bansa at ini-enjoy ang mundo. O kung business-minded ka naman, siguradong kaliwat kanan na ang mga negosyo mo. Baka meron kang kangkong chips, gluta soap, fast food restaurant, at kung ano-ano pang pagkakakitaan. Pero ano nga ba ang isang bagay na mabibili mo ng 100 milyong piso? Meron nga kaya? O baka pati ang 100 milyon kulang na kulang pa? Tara, pag-usapan natin yan. Sa Pilipinas, marami kang mabibili sa 100 million pesos mo. Lalo na pagdating sa mga mamahaling condominium sa Metro Manila. Halimbawa, sa Parañaque, may mga condo na may wellness facilities, infinity pools, at resort-style amenities. Parang araw-araw kang nakabakasyon sa sarili mong bahay. Sa Bonifacio Global City o BGC, pwede mong ma-experience ang world-class amenities at skyline views mula sa mga skyscrapers. Walking distance lang din ang high-end shopping malls at restaurants. Kaya napakadali ng buhay para sa mga mahilig sa luxury at convenience. At sa Makati, may mga condo na may private elevators at personalized white glove service. Dito mo talaga mararamdaman na parang VIP ka sa sarili mong bahay. Kung ganito ang tirahan mo, masasabi mong nasa tuktok ka na ng tagumpay. Araw-araw, pwede ka na mag-My Day kung gaano mo ini-enjoy ang bahay mong worth 100 million pesos. 100,000 pesos na bill ng kuryente, 50,000 sa tubig at libu-libong association dues. Pero ang 100 million, mura na yan dahil meron pang mga bahay na inaabot pa ng kalahating bilyon. Para ka nang tumira sa palasyo. Bukod sa kondo, sa 100 million pesos mo, makakabili ka na rin ng isla o kaya naman resort sa Palawan, Boracay o Siargao. Ang mga lugar na ito ay kilala sa kanilang napakagandang beach, clear water at mayamang marine life. Sa Palawan, may mga private island na may white sand beach at coral reefs. Sa Boracay, may mga luxury resort na may world-class amenities. Sa Siargao naman, may mga eco-friendly na resort na perfect para sa mga surfer at nature lover. Pero kung bibili ka ng isla, siguraduhin mo na hindi mo to gagawing minahan o subdivision at wag na wag mong sisirain. Halimbawa, iwasan ang pagputol ng mga puno, pangangaso ng mga hayop o mga development na makakasira sa kalikasan. Kundi, gamitin mo ang isla para sa sustainable tourism. Pwede kang gumawa ng eco-resort na gumagamit ng solar energy, may waste recycling system at nag-o-offer ng environment-friendly activities tulad ng snorkeling at bird watching. In short, bilhin mo ang isla para alagaan, hindi para pagsamantalahan. At kung may 100 million ka sa Pilipinas, ang pinakamagandang gawin ay magnegosyo. Pwede kang bumili ng franchise ng sikat na restaurant sa halagang 50 million pesos. At ang natitirang 50 million pesos naman ang gagamitin mo para ipatayo ang franchise. O di ba? Businessman ka na. Sabi nga ng isang influencer, "Masipag kami, di kami tamad." Ngayon, mag-shopping pa tayo sa iba't ibang parte ng mundo. Sa US, kung may 100 million pesos ka o sabihin na nating meron kang 1.7 hanggang 1.8 million dollars, mabibili mo na rin ang mga mamahaling sports car, mapa brand new o vintage. May ilang exciting na sports car na pwedeng-pwede mo nang mabili for 100 million pesos or less. Tulad ng mga brand new sports car na McLaren Elva, isa sa pinakabagong engineering marvel ng McLaren. Isa tong open cockpit supercar na may 804 horsepower mula sa twin-turbocharged 4.0-liter V8 engine. Meron lang ito 149 units sa buong mundo. Meron din Bentley Mulliner Bacalar, isang ultra-luxurious hand-built Grand Tourer na may 12 units lang. Ang presyo? Medyo mas mahal sa 100 million pesos pero pwede na. Sa vintage sports car, mabibili mo na ang 1967 Chevrolet Corvette L89, isang ultra-rare classic na mas exclusive pa sa legendaryong L88. Isa sa 16 units na nagawa noon at ang unit na ito ay may unique features gaya ng California-compliant emission system at F41 suspension. Nandyan din ang 1967 Corvette L89 Coupe. Isa pang halimbawa ng L89 Corvette na nabenta sa Mecum Kissimmee Auction.
Ito ay may 427 by 435 HP big lock engine at lightweight aluminum cylinder heads na nagkakahalaga ng 100 million pesos. So, ano? Add to cart na ba? Pero teka lang, paano kung ayaw mo na ng kotse? Ang gusto mo na, eroplano? May available kaya? Eto, noong 2017, ang Nepal Airlines Corporation o NAC ay nag-alok ng kanilang Boeing 757 para sa auction noong 2017. Ang starting price para sa eroplano ay $1.7 million o humigit kumulang 100 million pesos. Ang Boeing 757 na ito ay ginawa noong 1987 at ginamit ng NAC sa loob ng 30 years. May 190 seats ito at ginagamit para sa mga international flight. Ang eroplano ay nag-retire noong 2018. Kahit na medyo luma na, ang Boeing 757 ay kilala sa kanyang reliability at fuel efficiency. Isa itong medium-haul aircraft na kayang lumipad na hanggang 7,222 kilometers. Sa ngayon, hindi pa nabebenta ang aircraft. Kung sa dagat naman ang punta mo, pwede mo naman bilhin ng Mercedes-Benz Arrow 460 Gran Turismo yacht na kilala bilang Silver Arrow of the Seas. Ang luxury yacht na ito ay pinagsama ang sleek na automotive design at maritime engineering. May maluwang na cabin ito, high-end finishes at advanced technology para sa exclusive na boating experience. At mabibili mo ito sa halagang 100 million pesos. O di ba? Imagine, pag nabili mo ito, patambay-tambay ka na lang sa dagat, umiinom ng mamahaling wine habang pinagmamasdan ng mga ibon na lumilipad. Siyempre, kung meron kang tumataginting na 100 million pesos, mag-i-invest ka na ng mga real estate property sa ibang bansa. Sa halagang 100 million pesos, marami kang mapagpipilian sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa Australia, pwede kang bumili ng The Sails at Garners Beach sa Queensland. Ito ay isang luxury beachfront property na may 1-acre garden at magandang view ng dagat. Sa Silicon Valley, California, may 384 square foot na bahay sa Cupertino. Bagamat maliit ang bahay, ang lote nito ay 7,841 square feet at malapit sa mga sikat na tech companies katulad ng Apple. Parehong nagkakahalagang humigit kumulang 100 million pesos lang. Sa Canada, may Country Manor sa Ontario na nagkakahalaga ng $5.8 million. Kahit hindi mo mabibili ang buong property, pwede kang mag-invest ng share dito gamit ang 100 million pesos mo. O di ba? May property ka na, may business ka pa. At ito, kung mahilig ka naman sa art, bakit hindi ka bumili ng mga paintings? Isa sa mga pinaka-interesting na artwork na mabibili mo sa 100 million pesos mo ay ang Images of a Woman. Isang painting na ginawa ng The Beatles noong 1966 sa isang hotel room sa Tokyo. Noong 2024, nabenta ito sa halagang humigit kumulang 100 million pesos sa Christie's Auction House sa New York. Nakakatuwa kasi ang kwento ng painting na ito. Noong 1966, habang nasa Japan tour ang The Beatles, nalock sila sa kanilang hotel room dahil sa safety concerns. Para maalis ang kanilang boredom, gumamit sila ng mga art supplies na regalo sa kanila. At ang resulta ay isang abstract painting na may 4 na quadrants. Bawat isa ay nire-represent ng isa sa mga miyembro ng banda, si John Lennon, Paul McCartney, George Harrison at Ringo Starr. Kaya kung may extra kang 100 million pesos at gusto mo ng isang unique at historical piece of art, pwede mong hanapin ng ganitong klaseng rare artwork sa mga prestigious auction houses tulad ng Christie's. At eto pa, pwede rin kayong magkaroon ng 1-cent coin sa halagang humigit kumulang 100 million pesos. Paano nangyari yun? Noong 1943, nagkaroon ng malaking pagkakamali sa US Mint na nagresulta sa pagkakagawa ng isa sa mga pinakabihirang barya sa kasaysayan ng Amerika, ang 1943 bronze Lincoln cent. Sa panahon ng World War II, ang US Mint ay tumigil sa paggamit ng bronze para sa mga penny. Instead, gumamit sila ng zinc-coated steel para makatipid ng copper para sa digmaan. Pero may ilang bronze planchet na naiwang nasa mga machine at nagresulta ito sa pagkakagawa ng iilang bronze pennies noong 1943. Ang pinakamataas na presyo na naitala para sa isang 1943 bronze cent ay humigit kumulang 100 million pesos noong 2010 dahil sobrang bihira ng coin na ito sa mundo. At kung hilig mo naman ng astronomy at fashionable ka rin, maaari mong bilhin ang Moon Dust Bag na ginamit ni Neil Armstrong noong Apollo 11 mission. Ang bag na ito na may traces ng moon dust ay naibenta sa isang auction noong 2017 sa halagang $1.8 million. Imagine, hawak mo ang bag na nakapag-travel sa space. Kondo, sasakyan, resort na worth 100 million pesos? Wow na wow! Kaya check mo na ang laman ng bank account mo. Palay mo, afford mo na ang kahit isa sa mga to.
Sa laki ng 100 million pesos, pwede mo nang bilhin ang halos kahit anong gusto mo. Pero payo lang, mas maganda kung gagamitin mo ito ng tama. I-prioritize ang pagnenegosyo o pag-invest para mas lalo pang lumago ang pera mo. Pero huwag na huwag magpapabiktima sa mga scammers at mapagsamantalang mga tao. Kung matalino ka sa paggamit ng pera, sino bang nakakaalam? Baka ikaw na ang susunod na pinakamayamang tao sa buong mundo. Pero kayo, ano-anong bibilhin nyo kung may 100 million pesos kayo?